Mainit na balita. Kung sakali makakabalik ako sa next year, ano, mas maganda siguro ma-discuss ito sa caucus. Mahimay ng gusto. Ano yung naging dahilan kung bakit lumobo, quadruple, ano, yung naging presyo ng Senate building. Sus Maria Josep. Anong sabi? Tututukan niya kung bakit umakyat. Tutukan mo yung pag-abolish ng tinamaan ng magaling mong proposal na maglagay ka ng Senate building. Nakakahiya po yan. Hindi makakakuha ng boto sa akin yan. Kaibigan ko yan. Okay sa akin yan noong mga panahon. Pero yung ginawa niya yan, that destroys everything that he has planted. At siya ang promotor niyan eh. Pagkatapos ko yan, sasabihin niya, tututukan ko. Nako, kung po pwede lang, mamura kita. Gagawin ko, pero hindi naman tayo nagmumura. Ngingitian na lang kita. Nakakahiya ka. Ping, I'm so disappointed with your shameful proposal. Attorney Panelo, nang galaiti sa pagiging hipokrito ni dating Senator Ping Lacson, bilyones na Senate building. Si Lacson pala ang pasimuno. Natawa na lang ang batikang abogado na si Attorney Salvador Panelo sa mga gimmick ni former Senator Ping Lacson sa di umano'y issue ng paglobo sa halaga ng minungkahing bagong Senate building na mula sa 8.9 billion ay tumaas sa 23 billion. Ayon kay Lacson, ay eto daw ang kanyang tututukan kung sakaling palaring manalo ngayong darating na eleksyon at nagbigay pa ng payo sa mga nakaupong senador patungkol sa tamang konsultasyon upang maiwasan daw ang mga ganitong pangyayari. Di nga nakapagpigil ang dating Chief Legal Counsel na si Attorney Panelo sa pahayag ni Lacson at kulang na nga lang ay murahin nito ang dating senador sa pagiging hipokrito nito. Di umano ay si Lacson pala ang nagpropose ng nasabing Senate building noon sa kanyang panunungkulan bilang senador. Ayon din sa kanya, ay kahit kaibigan niya si Lacson, isang malaking kabalbalan ang mungkahing ito at talagang aksaya lang sa pondo ng bayan para lamang magkaroon ng bagong opisina ang 24 na senador na di umno ay isang kalabisan ayon kay Panelo. Dagdag din niya na sa laki ng halagang igugugol dito ay napakarami pa sanang proyekto na maaaring maipagawa kagaya na lamang ng paaralan, hospital at mga infrastruktura na mas kailangan sana ng bansa kung ikukumpara sa proyektong ito na pinangunahan pala ni Lacson noon para maisakatuparan lang kaya't ganoon na lang ang panggigigil ni Attorney Panelo sa pahayag ng dating senador. Attorney Sal, gusto namin makuha ang iyong reaksyon kung sakali daw na muling pagbigyan bilang senador, isa sa tututukan ni Senator Ping Lacson o former Senator Ping Lacson ang paglobo ng halaga ng pagkatayo ng new Senate building sa Taguig City. Sir, isa pa po, tungkol naman doon sa new Senate building, nung na-interview namin kayo sa office niyo, sabi niya nasa 8 billion. 8.9. And then sir, hingin lang namin yung reaction niyo. Sabi ni Senator Alan Cayetano ngayon na nasa 31 billion na raw. 33 billion all in all, sir, yung cost estimate. Alam mo, nakakagulat, ano? Kasi I remember when Senate President Escudero was newly installed, ano? We had lunch with him. Ako, si Senator Soto and I had lunch with him. Ang daing niya sa amin noon, kasi during the time of Senator Nancy, parang pumalo na siya ng mga 21-23 billion. So he was already questioning it and sabi niya, mahirap talagang tanggapin sa konsensya na ito na yung pinakamahal na building sa buong Pilipinas. Kung hindi sa buong Asia, no? At kami, sumasang-ayon sa kanya na yung 21 billion at that time, that was the projected or the presumptive na magagastos. Yun, nakapondo lang yun, pero hindi naman siguradong gagastusin yun para matapos yung Senate building. So, nanalig kami noon na talagang pag-iibayuhin nila yung pagbabantay. Kasi alam mo ang culprit dito, yung mga variation order. Kami, during my stint as the chairman of the Committee on Accounts, tanda-tanda ko to when we met with the DPWH representative. Sila yung parang designated point persons na para doon sa Senate building. Kaharap na rin yung nanalong bidder, yung Hillmarks. Ano? Maliwanag yung sinabi ko sa kanila, pwede bang patawarin nyo itong Senate building? Walang kalokohan ito. Ako yung nakikiusap sa inyo. Dahil alam naman nila, ako yung masigasig mag-scrutinize o kaya mag-question doon sa budget ng DPWH, lalo na yung mga unused appropriations, yung mga right-of-way na hindi nagagamit pero taon-taon pinapondohan. Kaya sabi ko, kung pwedeng patawarin nyo ito. But in the course of time, parang lumobo na lumobo. But you know, it will not justify na yung stoppage
o wag nang ituloy yung Senate building. Why? For 100 years or over 100 years, ang Senado laging umuupa. Ngayon, umuupa kami sa GSIS, yung aming parking space, umuupa sa SSS, at saka force economy, kung patuloy na umuupa, pagkatapos, hindi na magkakaroon ng sariling building. At pag may dumadalaw sa amin mga exchange visits ng mga parliamentarians from all over the world, ano, parang nakakahiya na yung ating parliament o yung ating Senate building, gano'n ang itsura na nga, pagkatapos, lazy pa yung Senado na hindi naman talaga pag-aari. So it's about time, naisip namin noon, na talaga magpatayo na ng sariling building ang Senado. Ngayon, dahil nga 33 billion, siguro mas magandang, kung sakaling makakabalik ako sa next year, ano, mas maganda siguro ma-discuss ito sa caucus, mahimay ng gusto. Ano yung naging dahilan kung bakit lumobo, quadruple, ano, yung naging presyo ng Senate building. Yun lang masasabi ko. Sir, aside from himayin yung budget, magkaroon ng caucus, ano po yung maipapayo nyo po o marirecommend kay Senator Alan dito po sa issue ng Senate building? Kasi baka lalo pa siyang lumobo. Well, dapat may consultation lagi sa mga senador, ano? Hindi, Di pa parang tapos. nag-slow down lang sila. Ay, di pa tapos? Hindi pa Wow. tapos. Wow. Kung di tinamaan ng COVID dito, dapat matagal nang tapos ito. Ang target namin noon, I think, was 2022. Yung third regular session Kailan na ng ngayon? Congress na yon, dapat doon na magpupukpok ng gavel yung Senate President. So siguro gawin yung masisinang consultation sa mga senador, pati sa agency na yung in charge para sa construction, which is DPWH. Anong target day matatapos? Anong year Yun ang hindi matatapos? ko na alam. Wala pa. Ang sabi ni Senator Chis, parang ang bagong target date nasa 2026 na. Attorney. Wow. Sus Maria Josep. Anong sabi? Tututukan niya kung bakit umakyat. Tutukan mo yung pag-abolish ng tinamaan ng magaling mong proposal na maglagay ka ng Senate building. Nakakahiya po yan. Hindi makakakuha ng boto sa akin yan. Kaibigan ko yan. Okay sa akin yan noong mga panahon. Pero yung ginawa niya yan, that destroys everything that he has planted. Can you imagine? Isang building, 33 billion para sa 24 senadores. Ilang mga paaralan, ilang mga ospital, ilang kalsada, ilang mga medisina, ilang ospital, ilang mga infrastrukturang magagawa po natin kung hindi natin itutuloy yan. 33 billion at siya ang promotor niyan eh. Pagkatapos ko yan, sasabihin niyo, tututukan ko. Nako, kung po pwede lang, mamura kita. Gagawin ko, pero hindi naman tayo nagmumura. Ngingitian na lang kita. Pero nakakahiya ka. Ping, I'm so disappointed with your shameful proposal. All right.